Magsalita ka naman. Anong pangalan niyo po? Rogelio. Rogelio? Roger yung for short. Oo. Kaya po, anong pangalan niyo? Evangelio. Ilan taon na po kayo? 50. Parehas lang pala tayo. Hmm? Parehas lang pala tayo. Opo. 50 na rin ako. 51. Ilang anak niyo? Ang anak ko kasi, hindi ko nakita. Tinakas sa akin asawa ko eh. Ano? Dati ako, yung una kong asawa, umalis, iniwan ako. Pangalawa kong asawa yun ang namatay. Yung pangalawa niyong asawa, sir, hindi ba kayo nagkaanak doon? Wala kahit isa. Doon sa una, tinakas yung anak ninyo. Hindi ko nga alam kung nasaan sila eh. Kasi lagi ako nasa sa trabaho eh. Hindi ko man hindi ko man sila ginutom. Tinanan pa ako. Bato kaya kayo iniwan, sir? Ha? Bato kaya tinakas yung anak niya sa'yo, no? Ewan ko sa kanila. Kasi nag-asawa siya, kasama niya sa trabaho niya, mananahi. Mananahi kasi yung asawa ko dati. Yun ang kasama niya. Ilang anak niyo, sir? Isa lang. Dalawa yun, parehas lalaki. Hindi ko Pero yung isa kong, yung panganay, na-chat ko na. Hindi lang sinasabi ko nasa saan siya. Ano yung Kasi- asawa niyo? Tapos bahay lang? Kayo? Ha? Taga-saan yung asawa niyo? Yung dating asawa ko? Oo, yung unang asawa mo. Hindi ko alam kung nasa saan sila eh. Hindi nga nagsasabi yung anak ko eh kung nasa saan. Tinatanong ko nga eh. Ako ngayon, solo-solo lang ako. Nandito ako sa Batangas. Walang babanlok sa nga ng asawa ko yung namatay ngayong November 3. Ilan taon na siya namatay? 54. Ba't pinatay mo ba? Hindi ko kayang pumatay. Gusto ko pa nga madugtungan ng buhay eh. Ano, may sakit siya? Sakit niya, hindi kasi niya pinapaalam, bibigyan ko ng pampa-check up, lahat, bibigay ko sa kanya. Hindi niya pinapaalam, may sakit na pala siyang kanser. Basta lagi sabi niya sa akin, okay daw lang siya, kaya niya. Ano po Hindi trabaho? ko alam, malala na pala yung sakit niya. Wala po siyang trabaho, sir? Ha? Wala po siyang trabaho that time? Wala naman siyang trabaho, lang, sa bahay lang siya. Ako lang nagtatrabaho. Lalayo nga ng biyahe ko dati. Pinakamalapit kong biyahe, Bicol. Yun ang mga biyahe ko. Ikaw, te, ilan ang anak mo? 2 po, sir. Bahay at saka lalaki. Nasaan ngayon? Nasa iyo. Oo, sa akin. Ilan taon na yung anak mo? Grade 13 at saka 17. May edad na pala kayo nag-asawa. Opo, may edad na po. Yung sa akin naman sana yung anak ko, 21 na yun eh, 21. Tsaka 19.
Ano nga yun eh. Sabi ko nga sa kanila, kung gusto nila pumunta sa akin, pumunta sila. Wala naman akong ano eh. Ayaw nung kuya niya sabihin na nag-uusap kami. Kachat ko yung kuya niya, kaso lang ayaw sabihin sa mama niya, nag-uusap kaming dalawa. Pinadadalan ko, nung isang linggo, pinadalan ko siya ng 5,000. Nag-aaral yun eh, nursing. Saan nag-aral? Nag-aaral siya sa Pampanga. Na hindi ko alam lang sila kung saan nakatira. Pero sabi niya, sa Pampanga daw siya nag-aaral. Nursing daw ang kinukuha niya. Anong year na siya? First year college. Nagtigil kasi siya, nag-call center daw siya. Sabi ko dati, nung tinatawagan kita, hindi kayo sumasagot. Bago ngayon, sasabihin mo, nagtrabaho ka na. Sabi ko, kung mag-aaral ka, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, nandito lang ako. Malakas pa naman ako eh. Kaya kita sustentuhan, wala naman akong binubuhay. Sarili ko lang. Ikaw, te, naghahanap ka pa, may ano ka pa mag-asawa ulit. It depends upon the situation. Ang layo mo naman kasi. Nandiyan ka sa Cagayan. Sa Mindanao. Oo. Hindi tayo magkikita niyan. Ubod ng layo. Pwede kung gustuhin Sabi nga, pagka gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Oo. Totoo yun. Totoo yan. Tapos ito, naghanap ka ring partner. Sana kung mayroon. Kung wala naman, okay lang. Okay lang na kasi wala nang mahirap naman din na maghanap ka kung hindi ka rin ang magugustuhan. Away din lang ng away. Ako kasi yung dalawa kong naging asawa, kahit kurot hindi ko nakurot. Hindi ko sinaktan niya. Bakit ako iniwan pa ng isa? Kung hindi ako iniwan nun, siguro medyo maganda-ganda ang buhay na niya. Ambot sa langaw. Kasi hindi naman ako nawalan ng trabaho. Kumikita rin naman ako dati ng 40,000 isang buwan. Wala naman akong bisyo. Pero ikaw lang makakasagot nun, sir. Ba't ka iniwan, sir? Alam ko na kung bakit ako iniwan. Ba't iwan Sa isang ka? bagay. Alam ko na kung bakit ako iniwan. Sa isang bagay, hindi ako nakakauwi palagi. Yun ang pagkukulang ko. Wala akong ibang pagkukulang sa kanya, yun lang. Kasi pag minsan, isang buwan ako makauwi. Isang bisis. Kasi tutok ako sa trabaho eh. Pero yung sabihin na pinabayaan ko sila na hindi sila nagutom, hindi sila Kasi lahat ng sahod ko nasa kanila, iniwan ko na nga ATM ko. Siya na nga nagpapadala lang sa akin ng allowance ko. Dala-dala niya pala ATM niya, sir, nung lumayas. Saan na ho yung ATM? Nung umalis na, pinabla ko na lang ATM ko, kuha na lang ako ng bago. Iniwan na ako eh.
Eh anuhan ko pa doon sa kumpare ko na may kasama daw lalaki nung huwali. Kaya yun, pinabla ko na lang yung team ko. Bali, para masisiraan ako dati ng ulo nun po. Yung lagi na lang yung naiisip ko bakit ako iniwan, hindi ko naman sila pinabayaan. Kasi hindi ko kinuha yung itim sa kanya nung Kasi kung kukunin ko yung itim, wala naman akong gagastusan. May allowance naman kami sa pagkain. Kaya sa kanya, buong-buo yung pera na sinasahod ko, sa kanya nadating. Kaya mahirap din ang trabaho malayo. Hindi ka nakakauwi araw-araw. Bago mag-aasawa, bago ang asawa mo, bisyo din. Inom dito, inom doon, wala. Mangyayari. Namatay kong asawa, ganun eh. Kaya yun, nung nagkasakit siya, sino din na perwisyo? Ako rin. Kasi siyempre, ganun pala yung ugali niya, sir. Mabisyo. Paano mo naligawan, sir? Hindi, nung nagkakilala naman kami, sabi niya, wala naman daw siyang bisyo. Kaso lang, Sabi niya. nung nasa akin nung lagi na nagiinom. Sabi ko, bakit ka lagi nagiinom? Wala namang, hindi ka man matutulungan yung alak na yan. Ano sagot niya? Sabi niya, wala daw siyang kasama sa bahay. Sabi ko nga sa kanya, yung anak mo, ipunin mo para may kasama ka. Hindi naman kawalan na kung kasama mo mga anak mo eh. Dati may anak din yung naging asawa ko dalawa. Hindi yun makainom sana, sir, kung hindi mo binibigyan ng pera. Kaya nga iniiwan ko sa kanya ATM ko para hindi siya sasabihin na ganito kung sa mo ginastos yung pera, para siyang kumuha ng pera. Yun ang ko, para hindi siya naghahanap ng pera sa akin. Ayaw ko kasi ako paghahanapan. Gusto ko, kung saan loob ko lahat na ibigay sa kanya, hindi siya magbigay sa akin ng allowance ko kung hindi na ako sa kanya. Na ito yung pera kong sinahod ko, hindi siya sasahod sa itim, hindi bumbuo niya yung makukuha. Alam niya kung magkano laman ng itim. Salita po kayo, ma'am. Nakinig lang ako, sir. Okay. Mabait naman kayang asawa mo, sir. Ba't iniwan ka? Ayun lang ang ko sa sarili ko, yung hindi ako nakakauwi. Kasi pagka ako bumiyahe, gusto ko diretso, hindi ayaw ko na sila ay magugutom. Sabi ko nga, ayaw kong yung iba ko nga nakikita, panay umiiyak na sa yung asawa walang trabaho. Ang katwiran, walang makita. Kung talaga gusto mo magtrabaho, may makukuha kang trabaho. Sa ngayon, ma'am, anong hanap niyo sa isang asawa? Magiging tatay ho ng anak ninyo. Anong gusto mo sa lalaki? Ma'am? Ha? Anong hanap niyo, ma'am, sa isang lalaki? Sa magiging asawa mo, ma'am? Hindi ka kasi sir? hindi ho kasi kayo nagsasalita, si Cyril ay nagsasalita. Sabi ko magsalita naman ho kayo. Anong hanap mo sa isang lalaki? Ang hanap ko ay may trabaho siya, Oh. tapos mabait,
Yun, Tapos, hindi mananakit ng partner. Mahirap naman. Ang babae kasi hindi sinasaktan, minamahal yan. tapos ano pa, ma'am? May trabaho, mabait, hindi nananakit, tapos malaki yung ipon. Oh, malaking savings, sir. Dapat lang, dapat malaki talaga. Kasi pag umiidad tayo, magkasakit tayo eh. Oo nga. Tama Tapos, yun, sir. tapos ano pa, ma'am? Sa height ng isang lalaki, ano hanap mo sa isang height ng lalaki? Matangkad. Ay ba? Ano po? Never mind, ma'am. Hindi pala ako naririnig. Mhm. Pagsalita si mo. Magtanong ko, sir, magtanong ka sa akin, ano mo? Ha? Anong hanap ko sa isang babae? Anong hanap ko sa isang babae? Hindi na ako. Ha? Hindi ako iiwan. Ah. Hindi ka naman yun, basta mabait ka lang siguro. Kung sa bait, mabait ako kasi ayaw kong manakit ng babae. Di bali ako saktan, huwag lang ako manakit sa kanya. Mhm. Kasi mahirap manakit ng babae. Kasi pag kinanakit ng babae, pag dinimanda ka, talo ka lagi. Mhm. Walang batas na pagka nanakit ang lalaki, walang batas na laging talo siya. Pagka babae nanakit sa lalaki, walang batas naman na makapagdemanda yung lalaki. Babae lang yung may karapatan na magdemanda pagka siya nasaktan, di ba? Salita ka po, ma'am. Ano, sir? Magsalita ka naman. Dugtungan mo naman ho yung kwento ni Siro. Ano ba ikwento ko, sir? Basta yun lang, sir. Ang hanap ko sa lalaki, maraming savings, at saka mabait, Oo. at saka katamtaman lang ang beauty. Oo. Katawan. Hindi pogi, hindi pangit. Yun. Katawan. Ang katawan, Oo. ang lang, katamtaman. Hindi payat, hindi mataba. Grabe. Wala sa akin yung payat ako eh. Ano, sir? Wala sa akin yung payat ako eh. Kumakain ka parang hindi ka mapayat. Hindi ako nakain. Ano ba? Kasi kumain tayo ng 3 beses sa isang araw. Hindi. Hindi naman natin patayain yung... Dapat may snack. Merienda. Pera merienda, 3 beses sa isang araw, pera merienda. Pag minsan nga, 4 na beses pa ako mag-merienda. Hindi naman ako nataba. Ganun ba? Kasi ang trabaho ko lagi kuyat. Anong biyahe sa gabi? Gabi. Pangasinan ba sa inyo? Hindi. Batangas. Batangas kayo tracking lang, puntang Cagayan. Hindi. Dati kasi ako, nabiyahing Cagayan, deliver galing Bulacan, dadalhin ng Cagayan, iiwanan na namin yun doon, sakay kami aeroplano pabalik. Ganon. Ganun lang dati trabaho ko. So ngayon, anong work mo ngayon? Driver pa rin hanggang ngayon. Biyahe din Cagayan. Hindi. Biyahe dito Batangas, Bulacan naman. Sige. Ang truck o trailer.
Connected naman na Ito po kayo. nasa sa truck ako eh. O yan, oh, ang laki. Maraming salamat, no? Thank you. Connected na po kayo. Ipagpatuloy na lang ninyo off cam, no? Sige. Sige, salamat kayo. Sir.